Try ka bang mag-bake, tapos yung in-slice mo yung cake mo, nakita mo madaming mga tiny air pockets up to large air bubbles or yung tunneling. So, here are the reason bakit nagkakaroon ng large uneven bubbles dun sa cake batter natin. So, first is gluten formation. So, naalala nyo kapag magbe-bake tayo ng breads, tapos, kailangan natin siyang inid ng 10 to 15 minutes para ma-form yung gluten. Para, pag binake natin, merong mga large air pockets. So, that's gluten formation. We don't need that sa ating cake. So, dapat, less mixing lang yung ginagawa natin sa ating cake batter. Second, madami yung chemical leavener na nilagay mo or hindi evenly na-disperse yung chemical leavener. So that's why sa ibang culinary school, ina-advise na strain or salain yung harina together with dry ingredients and chemical leaveners such as baking soda and baking powder 2 to 3 times para even yung pagkakadistribute. Para walang section or segment na mas madami yung baking powder or baking soda. Third, proper temperature. Yung ibang recipe, they require room temperature ng milk, water, and eggs para mahalo sila or magawa yung tinatawag na emulsion process. Tandaan nyo, pag isa sa mga liquid ingredients nyo or wet ingredients nyo ay mas malamig, hindi magkakaroon ng proper emulsion. So, follow the recipe and as much as possible, dapat proper yung temperature ng mga ingredients. Pag sinabing room temp, dapat nasa room temp. Number 4, yung way nyo ng paglalagay ng cake batter sa mga cake pans. Kung maaalala nyo yung karamihan sa mga nagbe-bake na napapanood nyo, ang ginagawa nila is tinatap nila dun sa counter table or sa mga tabletop yung cake pans once na nalagay na yung cake batter. This is to push out the air bubbles or the large air pockets na nahalo or nagkaroon or na-develop during the process ng mixing at yung pagpupur nyo ng cake batter sa cake pans. So, kailangan itatap natin ng 2 to 3 times yung ating cake pans bago isalang sa oven. So, number 5 is over whipping the wet ingredients